muna, and Jesus arose and followed him, and so did his disciples. Ayun. For she said within herself, if I may but touch his garment, I shall be whole. But Jesus turned his about, and when he saw her, he said, Daughter, be of good comfort, thy faith made thee whole. And when the woman was able from And when Jesus came to the ruler's house and saw the minstrels and the people making noise, give grace, for the maid is not dead, but sleepeth. And they loved him. but when the people were put forth, he went in and took her by the hand, and the maid arose. And the baby girl went on with all that was. And when Jesus departed thence, two blind men followed him, crying, saying, Thou son of David, have mercy on us. And when he was come into the house, the blind men came to him. And Jesus said unto them, Believe ye that I am able to do this? They said unto him, Yea, Lord. Yea. Okay, yea, parang yes. Yeah. Yea, Lord. Then touched he their eyes, saying, According to your faith be it unto you. And their eyes were opened, and Jesus quickly touched them, saying, See that no man know you. Tignan po ha. Okay. But then, when they departed, spread abroad his fame in all that country. As they went out, behold, they brought to him a young man possessed with a demon. Okay, doon muna tayo wala na. So, dalawa yung pinagaling niya dyan. Okay, let's pray muna. Lord, maraming salamat po sa mga salita niyo, Lord. We pray na kayo po ay pala sa aming pag-aaral. Maraming salamat po sa aming awitan, sa James Dino, Lord, sa pagpasensya ng bawat isa. Panginoon, mag-pray na mag-encourage ang bawat isa. Ilalanin kayo ng gusto sa pamagitan lang yung salita, Panginoon, sa itong bagay. At huwag dyan kami at mga pusong isipan, mga katangan ito, Lord, para kayo lamang ang aming paglingkuran at pinalangin at ang inyong katotohanan naman ang aming alamin at pagyamanin, Panginoon. Salamat po, Lord, again, para sa aming pagkain. In Jesus' name we pray. Amen. Mga na po. Okay, so relax na po. Umaga naman tayo ngayon, no? Ano pa lang 7, ano pa lang So, umaga pa, no? Hindi, actually, ano na po, last month sila, pero... So, anong naalala niyo last week? Sinong wala dito last week? Siyempre, sinataan na... Wala pala kayo, no? Pero siyempre na yun, dito ka na. Frena Lynn, yan. And Maria Lynn, yung pala yung natandaan ko. Frena Maria. So, last week, tsaka last week, yung naalala nyo dito sa chapter 9 din, yung ang title natin is The Power to Forgive. Okay, so medyo ano natin ngayon yan. Ito last week, sino nakakalala? Ang haba nun eh. Sino magaling nakakalala? Proper associations and what the hypocrites don't get about it. So, sa Tagalog, yung maganda yung last week kasi sa pagsasama-sama natin, pakikisama especially, minsan na hindi natin alam eh. Di ba? Katulad niya, kunwari, nanay mo, Muslim, ano ka dapat? Ganun dapat? Depende. Catholic yung nanay mo, tatay mo, Mormon, ano ka dapat? Tao. Baptist ka dapat. Amen? Kahit ano ka pa. Pero yung pagkakaiba nun, ay, ano sa kasi yung iba dito, makasalanan, di ba sabi ni Jesus? Ay, makasalanan yan, ba't ka nakikisama dyan? Nakikikain ka pa. So, hindi alam ng mga hypocrites kasi, yung dapat nating sinasamahan at pinapakisamahan. So, tayo po, sabi nga sa inyo dito,
Wala tayong pinipili dito, di ba? Kahit ano, lalaki, babae, bata, matanda, ano pa, may pinag-aralan o wala. Basta nakikinig. Di ba? Saka di bakla, di ba? Tomboy. Kahit may duck yan sa ulo, pwede dito. O, di ba? Mga babae, maganda naka-palda, ha? Pero kahit naka-short, okay na rin. Pero dapat mas maganda naka-palda, di ba? Pantalon. So, pero ang the best, kasi sa church, di ba? Makita natin yung maayos dito. So, yun ang gusto ko sabihin dyan. Pero kasi mga makasalanan, alam niyo naman, natuturuan naman yan. Kaya si Jesus mismo, pinakisamahan niya yung mga makasalanan. Hindi para maging makasalanan siya kasi hindi mangyayari yun. Ginawa niya lang yun para siya yung mag-influence sa kanila. So, pero ngayon, ibabalik natin yung, yung title natin yung umaga is The Power to Heal and to Give Life. Okay? Last time, the power to forgive. Importante yun, no? Importante yun. Patawad ka bago ikaw ay maging anak ng Diyos. Magamit ng Diyos matuto. Dapat maligtas ka muna. Mapatawad. Di ba? Pero dito, ito na yung medyo special sa kay Jesus eh. Ito yung pagpapakita na ng kapangyarihan talaga ni Jesus. Kasi dito basta-basta. Kailan ko yung doktor ko, nagpapagaling yan. Pero, actually, hindi sila nagpapagaling. Alam lang nila yung nakakagaling. Di ba? Yung gamot, ano yung nakakagamot sa lagnat? Ha? Ryan Jessic. Si Alan J nga, alam eh. Actually, paracetamol. Actually, ang tinitreat lang ng mga gamot, actually, mga symptoms lang, alam niya yan. So, hindi tayo magdidibdib dyan. Pero hindi po actually gamot yan eh. Tinutulungan lang yung katawan mo. Yun yun, patulong. Okay? So, but anyway, kaya ito si Jesus, nagpapagaling mismo. Yung sabihin, makapangyarihan to, di ba? So, doon yung nakita na natin sa power to forgive, ang kinumpara natin doon yung, ano mas importante, magpatawad ng kasalanan o magpagaling? Taas kamay, sino ang importante, Jonalyn? Mapatawad yung kasalanan mo o pagaling ka? Antoinette? Alex? Mapatawad. Kasi pag hindi ka napatawad, impyerno ka eh. Kahit masakitin ka dito, si Paul nga may sakit eh. Diba? Pastor ko nga may sakit eh. So, minsan ako may sakit. So, mas importante yung ngayon minsan, mas gusto natin yung gumaling lalo pag malala yung sakit natin. Pero, tulad ng pinag-aralan natin last time, importante yung muna mapatawad. Pero ngayon naman, ganun pa rin eh, itetake natin yung kanilang heal. Meron kasi din siyang pinagaling. Dalawa yung pinagaling. Actually, hanggang ano to eh. Hindi ko na lang tinuloy. Sa kanan natin yung may devil, no? Sa kanan yung 32. So, dito na tayo sa 31. So, ano yung pinagaling niya dito? Bulag. Gaano kahirap pagalingin yung bulag? Hindi nakakita. Mamaya nakakita na. Yung mga doktor, ino-opera yan, depende pa rin. Pero maraming mga bulag, hindi na makakita yan. Either, ano na lang, palitan ng, mahirap naman yun, palitan yung mata mo. Napakalabing nerve, yan eh, endix yan. Maraming nerve, matawag dito. Mga blood vessel yan, hindi na madali. Okay? Pero still, si Jesus, anong ginawa niya lang? Ginaling niya, ganun lang. Pinagaling. Pero pinaka-importante dyan yung binuhay niya. Pero umpisa mo na natin yung pinagaling niya. Balik na rin natin to. Okay? Dito tayo muna. Sabi dito, 27, and when Jesus departed thence, two blind men following Christ, saying, Thou son of David, have mercy on us. So ito, kung sino dito ang gustong gumaling? Sino may sakit dito na sa utak? Si Tato daw. Alam si Tato medyo may di ba? Pansanan. So, yung iba sa inyo, sobrang kulit naman. Ang importante, yung iba, hindi paligtas. Yan ang dapat maligtas muna. Amen? Stephen, ligtas ka na ba? Yung anak ko rin, may ano rin to eh. May mahirap din na si Stephen, tsaka Shana. Yung dalawa lang, makulit naman sobra. Si Lance, makulit din, di ba? Nasaan si kuya mo? Sayang si kuya mo, mag-perfect na eh. Nasa si kuya mo? Wala.
So kung tayo yung may kailangan sa Diyos, ano dapat natin gawin? Yung anak ko po, minsan may kailangan niya, pero kulit. Yung hinihingi ko lang naman sa kanya minsan, please, ganyan, ano ko ginagawa mo sa anak mo. Pag sumunod, di ba? Yan. So kaya tinuturuan ko si Shana, pag siya yung may kailangan, dahil siya yung dapat lumapit, hindi pwede tumawag ka lang, tatay, gutom na ako! Diba? So ikaw yung lumapit. So unang point natin dito, pag ikaw may kailangan, ikaw yung lumapit o tumawag, di ba? Kaya sabi dito, itong kasi mga bulag, alam niyo yung, ito yung problema sa ating yung mga spiritual na blind. Kaya hindi maligtas yung iba eh. Marami na po kami, ginagawa namin sa inyo, Sinesial Gospel. Ginagawa namin sa lahat ng gusto makinig. Isa mga na-observe ko iba, ang hirap. Diba si Faith, medyo nahirapan eh. Alala mo yun? Pinag-pray kasi namin ikaw. Sabi ko, Lord, ano nangyari doon? Sabi ko sila, Faith, nung ina-sira na, di okay na, di ba? Tatanggap ka sa Panginoon, ha? Okay lang, kwento natin, ha? Bait naman si Faith. Sabi ni Faith, basta hindi ko maintindihan, pero parang ayoko. Di ba? Alala mo yun? Yung iba, ganun. Yung iba nga, ayaw kami kausapin, eh. So, ba't ganun? Kasi mayroong something na kailangan maggamot sa atin. Okay? So, again, trabaho ng pastor sa soul winner, pero kaya nga maintindihan dapat natin, yung ibang sakit na hirap pagalangin, yung iba, madali lang. Yung iba, parang imposible, tulad ng bulag. Diba? Kaya unang gagawin natin, kung may kailangan tayo sa Diyos, humingi tayo ng, sabi dito, have mercy on us. Lumapit tayo sa Diyos. Sino dito may matinding problema gusto i-share? Anong problema ni John Ray? Salamat, active si John Ray. May problema rin ito. Anong problema mo ba? Tinatawanan. Lahat tayo may problema, di ba? Yung dadaanan, iba sa atin. Ako, problema ko yung anak ko eh. Siyempre, pinag-pray natin. Pray din na. Pray niya rin. Amen? Trabaho, ganyan. Pera, yan, madalas, di ba? Pera. Ang problema niya. Pero kinikita yan eh. Ano matindi problema niya, Dana? Hershel. Magkapatid ba kayo? Hindi. Okay. Pero pinsan din. Medyo hawin kayo. Si Janela, may problema ka ba? Wala? Gusto mong bigyan kita? Wala tayong problema, no? Pero iba, matinding problema sa buhay, humingi tayo ng tulong sa Diyos una, ha? Kasi minsan kahit ako sa amin, may humingi ng tulong. Basta pahingi naman dyan ng 5,000. Parang gano'n lang. Madali lang ba yun? Meron ako na kaso kailangan ko rin yun eh. Diba? Yung aming, ito lang pagpunta-punta namin dito. Mga isang puntahan yan, nasa 500, ganyan ang ludo niyan. 1,000, ganyan. Kung nakailang man ako, naghahalid pa kami ng ano. So, hindi dahil kailangan ko rin, lahat natin kailangan yan. So, kanina ako hihingi niyan. Kung sa magkatabaho ko, hingi tayo sa Diyos. Amen? Dahil ko iniisip dito, madalas. Basta anong mangyayari pag, Lord, pag nangyayari pag kami, kanina wala lang si DM, tsaka si Essie, nagkagulo na kami, di ba? So, hindi kasi madali yan eh. So, paano kunwari dito? Kunwari, nagkatampuhan tayo dito, nagkalat ng chismis si Bea, kunwari na. Wala na umate, so ang hirap. O kaya wala na kami pamasahe dito, kunwari, nasira yung sasakyan permanente. So, napakahirap. Kaya yung mga ganyang bagay, inaasa sa Diyos. Amen? Hindi ka sa Diyos ng Lord, alam mo, ginagawa ng kalooban mo. Please, sustain us. Yun lang yan. So dito, kung sino mang may bulag dito, mayroon kayong kamag-anak, mahirap maligtas. Okay? Diba? Yung mga kamag-anak karamihan, lalaki, ganyan yan eh. Mga lalaki, tatay-tatay natin, diba? So, hingin nyo sa Diyos na maligtas din sila. Amen? Kasi na lang may mama mo? Hindi pa, papa mo. Hindi pa rin, diba? So, pag-pray mo lang. Kakaroon ng time yan. Ikaw muna yung dapat maging ano. Pag mabait si Colleen, magtatanong yung tatay niya, ba't ang balik ni Colleen? Kasi nagbabible po yan eh. Saka sigurado na sa langit yun. Sabihin mo pag sinabi mo ba sa kanila? Sigurado ka sa langit. Sabihin nyo, ha?
Ganyan para mag-ano rin sila. Pag tinawanan ka, hindi nila naintindihan yun. Ano lang yun. Okay? So, anyway. So, hingi tayong tawag sa Diyos ng awa, Ang sabi nito, anong ginawa niya? Pansinin nyo dito, hindi basta-basta si Jesus, may lumalapit sa kanya, mapila kayo, anong kailangan mo? O lahat kayo, magaling na. Diba? Hindi ganun eh. Ba't hindi ganun, no? Naisip nyo ba yun? Kasi Diyos siya eh, ba't di na lang niya alisin lahat ng sakit? Diba? Wala na sakit, simula ngayon, wala na sakit. Ba't di na lang ganun? Nakita niyo ba? Kasi may tinuturo siya sa atin. Gusto niya, kaya kanina sabi ko, lumapit tayo sa Kanya. Okay? Hindi tayo lumalapit sa Kanya. Kasi di pa tayo nakikinig. Paano tayo matututo? Diba? Nakikinig mo? Ang gusto ng Diyos, pinapagaling niya ba lahat? Lahat? Ba't may sakit pa? Kasi hindi ka nakikinig eh. Sabi ko lang eh. Kaya niyang gawin yun. Okay? Kaya ni Jesus gawin lahat. O simula ngayon, sa langit, ganun mangyayari sa atin. Wala na sakit sa millennium. Sa millennium. Basta magiging ano tayo, malakas tayo sa millennium. Pag dito naghali si Jesus. Okay, hindi mo king? May kinig eh. Okay. So kaya, pwede bang pagalingin lahat ng Diyos? Yes o no? Ba't di niya gawin? May tinuturo siya sa atin. Okay? Hindi pa ngayon yung time para doon sa langit na yun, tsaka sa new heaven and new earth. Ngayon, hindi pa ganun. So kaya ganyan. So hinahayaan niya tayong lumapit sa Kanya, and then, tingnan niyo pumunta sa Kanya yung bulag, and then, tinanong niya pa. Sabi dito, Jesus said unto them, believe that I am able to do this. Sa Tagalog, kunwari si Jonalyn Bulag, alam niya, nabalitaan niya, kunwari lang, pinagaling ko dati si Antoinette, si Pastor Reyes, nagpapagaling ng bulag, bulag din siya. So gusto niya lang gumaling, di ba? Kaya nga siya pupunta sa akin eh. So tapos tatanungin ko pa siya, sa palagay mo, kaya ko to? Nakikita niyo ba yung irony doon? Ba't mo ba tatanungin? Pagalingin mo na lang, di ba? Kasi nga, again, may tinuturo siya sa atin. May mga kailangan tayong maintindihan. Kasi Jesus, hindi, genie. Okay? Kaya nga, pinag-aaral natin dito, tingnan natin bakit niya kailangan tanungin. Kasi ganito yung sagot dyan. Ano yung sagot? Ano sabi ng blind man? Yes or no? Yes or no? Yes, kaya nga siya pumunta doon eh. Diba? Kung hindi ka naniniwala, katulad ngayon, ba't yung iba, ang dami natin in-invite dito sa church, diba? Ang dami na. Diba, mawawala, babalik. Bakit hindi sila manatili? Ba't yung iba hindi pumupunta kahit naligtas? Kasi, busy. Yung iba busy. Ganun din dahilan yun eh. Kung alam mo, maraming tuturo sa iyo ng Diyos, ba't wala ka dito? Di ba? Ibig sabihin, gusto ko sabihin dito, hindi sila naniniwala. Kasi yung paniniwala kasi level yan, hindi yan yes or no lang eh. Di ba? Yung iba, kaya every week, andito. Di ba? Sa amin po, ano kami? Sunday, Thursday. Umaga, may hapon. Yung iba, di bumabalik. Yung iba, marami ang bumabalik. So, bakit hindi pare-pareho? Dana. Isipin nyo, makinig kayo. Bakit yung iba bumabalik, yung iba hindi? Ano meron sa kanila dito, saka dito? Yung paniniwala nga, iba, hindi ko naman kailangan masyado yan. Di ba? Okay na yung once a year. Yung mga ganun, mga pag-Pasko lang, pag-birthday. Pag bagong taon, mag-isip ba? Pag may bagong damit, pag may bagong sapatos, dati daw naniniwala doon, sinasabi lagi yung preacher yun, totoo pala yun. Yung mga taong gano'n. Pero tama ba yun? May bago kang ngayon, saka ka lang mag-church. Anong say-say no, di ba? So ngayon, pag yung mga tao naniniwala na importante yung pinag-aaralan dito, importante. Ano gagawin nila? They keep on coming.
Okay? And even, yung matitinding problema, katulad dito, kung parable dito, ito, bulag to eh. I'm sure, ang dami nang nilapitan nito, mga doktor, nasasabihin lang sa kanila, wala ka ng pag-asa, bulag ka, wala na yan, ganyan na yan, di ba? Iba sa atin, wala ka ng pag-asa, makulit ka eh, bobo ka eh, ano naman yan? Wala ka ng pag-asa kasi ginawa mo to, mali itong ginawa mo. So hindi totoo yun. Sa Panginoon, lalo na may pag-asa lagi. Amen? Except yung mga reprobate ha, exempted naman talaga yun. Pero habang hindi ka pa anak ng demonyo, may pag-asa kang maligtas. Kung pagligtas ka na, marami ka pa rin problema, may pag-asa yan. So either ibigay ng Diyos or hindi man, baka hindi mo kailangan ka. Amen? Amen ba? Amen ba? Kung sinabi amen, so be it, totoo yan, tama po yan, gano'n lang yan. Okay, yan, yung anak kong makulit din. Diba? Pag-asa pa ba yan? Opo. Oo, palo lang yan, di ba? Ilang taon, di ba? Para si Alan J dati, makulit, hanggang ngayon. Okay. So, nangyari, naniniwala ka ba na kaya ko to? Sabi niya, opo. Anong ginawa? And then, he touched their eyes, saying, according to your faith, be it unto you. Sa Tagalog, kung talaga naniniwala kayo, mangyari nawa sa inyo yung sinasabi niyong pininiwalaan niyo. Nakita niyo yun? Kung sino nagpagaling? Jesus. Pero bakit sabi niya? Depende kung hindi ka naman naniniwala, magagaling ka ba? According sa sinabi ni Jesus, gagaling ka ba? Hindi po. So anong lesson doon? Ang Diyos kaya niyang gawin lahat. Kaya niyang gawin yan eh. Sabi nga sa inyo, pwede pahintuin lahat. Simula ngayon, wala nang sakit. Wala nang gutom. Pwede niyang gawin yun. Pero bakit niya binibigay sa ating responsibility? Kasi gusto niya magkaroon din tayo. Matuto tayo magtiwala sa Kanya. Amen? Kailan lang may nag-text sa akin, taga San Mateo. Pero applicable sa atin sa inyo to lahat. Sabi niya, Pastor, hindi ako makatim na naman. Busy ako eh. Yung una, sinasakyan ko pag gano'n, sinasabi ko lang, saan ka busy? Paglalaba. O, anong gagawin mo doon? Pag ikaw yung tagalaba sa inyo talaga, anong gagawin para makatin ka ng church? Ha? Pagpaliban, or mas maaga, mas bilisan, wala nang problema. Okay? Ano pa? Ay, busy po ako sa aking studies. Pwede na mamayang gabi ha. Pwede pagahan mo, pwede mong bilisan. Na? Bawasan mo yung nood ng TV, internet, Facebook. Bawasan mo yung bangka-bangkada. Yung TikTok dapat, wala na talaga yun. Lahat yan, bawasan mo, di ba? Yung gala. May time na kayo sa studies, may time ka pa rin sa church. Nakita nyo? Nakita nyo ba? So, excuse ba yung labada? Excuse ba yung studies? E paano pag may asawa at anak ka na? Pastor, alam mo naman, nakita ko naman yung ang kulit ng anak ko, mag-aaral pa to, pagluluto pa pa to. Iisa lang yung anak. Busy na. Si Mamayan, 4 ang anak. Ang babait pa, di ba? Si Ben? Bakit nakapaglikod pa rin sa Diyos? Ganon din, uunahin mo yung dapat unahin. Kung kailangan gumising na maaga, gising na maaga. Ano yung pagkakaiba nung hindi maka-attend sa nakaka-attend? Ha? Wala, pareho naman silang busy, di ba? Pero bakit yung isa nakaka-attend, yung isa hindi? Deya. Ha? Hindi natututo. Ba't di natututo? Una sa lahat. Kasi nga, hindi sila pumunta. Eh, ba't nga hindi sila makapunta? Bakit nila inuna yun? Ay, na tinatamad or ito tayo dito sa atin, ha? Bakit nga sila nag-excuse? Ba't sila umiiwas? Ba't ayaw nila makinig? Hindi. Sino sabi nun? Galing talaga nito si Alex. Eh, mga Alex. Yung pag-asa to dapat isa ka pa eh, ha? Dapat lagi ka dito, ha?
Mabilis tong make-up kaso minsan wala din, di ba? Okay. Yan. So, ganun yun. Tama yun. Ito yung sinasabi dito, isang importanteng bagay sa yung pang ito, sight mo eh. Paningin. Di ba? May pagpapalit ka ba dyan? Ngayon, pag isang bagay importante, pagpapalit mo ba yun sa labada, sa games? Dapat hindi. So kung talagang naniniwala ka na kaya kang pagalingin ng Panginoon, ikaw yung lumapit. Amen? Kaya mga kabataan, alam nyo, kailangan nyo, kaya nga aral tayong aral dito, kailangan nyo wisdom eh. So kanina, na-realize ko, mga bata pa talaga itong mga to. Yung iba, may bila rin, pero yung iba, bata pa. Pero, unti-unti yan. Pag lagi mo nakapakinggan salita ng Diyos, yung totoo. And then, kukontas mo sa mali. Ito yung totoo, ito yung mali. Okay? Ako kuha ni Jonalyn yan. Dati si Jonalyn. Alam din, mahihain eh. Pag tumalino si Jonalyn, gusto pa ng more. Yan yung kuya, lalo salita ng Diyos. I want more. Hindi ka nasapat dun sa, alam mo lang si Cain, pinatay si, saan nakikita sa Bible yun, Antoinette? Na pinatay ni Abel si Cain. Saan? Genesis. Saan? Matthew. Saan? Pinatay ni Abel si Cain. Saan? Exodus. Wala. Si Cain ang pumatay kay Abel. Hindi si Nuhuli ko lang kayo eh. Kasi sabi ko sa inyo, pag di kayo nakikinig. Okay? Yan, so bakit ko sabi? So aral tayo ng aral kasi mga kabataan, andun pa lang kayo sa tinataniman pa lang kayo na mga basic, no? Yan, paano makinig, matino dapat, sa pananamit. Napakasimple lang yan. Huwag maingay, makinig. So kung nasanay ka na dyan, yung ibang katotohanan mo, i-pick up mo na rin, di ba? Magalang sa magulang, masipag, huwag tamad, huwag sinungaling. Makukuha mo yan. And then yung ibang katotohanan mo, madadagdag ba yan? Okay? So gano'n yan. Lalo na to, importante, yung kaligtasan. Yung kaligtasan nyo, kaya madaling maligtas yung mga tao dito kasi yung ang nag-aaral, yung soul winner, inaaral namin yan. Nasa Bible naman yan eh. Maawa kayo ba kaya wala eh, paikot-ikot lang eh. Mga religious leader, hindi naman ligtas. Kasi niloko sila ng Satanas. Nagpaloko naman sila. So, hindi madali ang maligtas, pero pinadali ng Panginoon. And then, yung sino yung nag-share. Okay? Siya yung nag-aaral, and then, ikaw naman, kailangan mong magpaka-honest din. Hindi ka pwedeng sinungaling din. Hindi ka rin maliligtas. Mayabang na, hindi maliligtas yan. Yung makulit. Okay. Haba pa nito, alambutin tayo ng ano ito. Siya. Next na, so, ang unang lesson, pag ikaw may kailangan, ikaw lumapit. Pangalawa, manampalataya ka. Maniwala ka kay Jesus. Okay? And then, syempre, gagaling ka talaga. At ang nakita natin doon, yung responsibility minsan, iba, nasa atin din. So, katulad ng example natin sa church, napaka-simple nga eh. Though iba, yung mga hinahadlangan ng magulang, naintindihan natin yan. So, try nyo lang. Like siya sabi nga sa Mateo, sabi ko, kung nga pinagbawalan si Jessica ngayon, kaya si King, kaya si Colleen. Colleen, kung matin dyan. Pero gusto mo, di ba? So pray mo lang, sige po, pwede po ba next week? Yan. Tapos, ito, maaga daw ito lagi si Sophia eh. Ano ka nakikinig? Si Sophia. Ayun o, maaga lagi yan. So, yun ang excited, no? Pero, try natin lahat kayo, hindi kayo mahadlangan. Okay? Sakali mahadlangan kayo, hindi kayo lang tulong sa Diyos, parang dito. Kasi, pag magulang nyo nagbawal siya, tatay nyo. Hindi lang tamang, di ba? Hindi naman tamang mag-rebelde. Okay? Kaya huwag din mayabang yung iba na lagi yan dito, kasi ako, magaling ako eh. Paano kung di ate, tinutulong ka na ng nanay mo. Di ba? So, walang mayabang. Okay. Anyway, balik tayo dito. So, according to your faith, yun ang mangyayari sa'yo. Okay, tandaan nyo yan. Wala kang dapat sisihin. Pag hindi ka natuto, hindi ka kasi nakinig eh, sino sisisihin mo? Di ba?
Hindi ka nakagraduate kasi gusto mo laro eh. Diba? Nakagraduate ka nga, hindi ka makakita ng maayos na trabaho kasi ano ka eh, bagsak-bagsak ka eh, nakapasang-awa ka lang ata, binayaran lang ata teacher mo, kaya nag-graduate ka eh. Diba? So, wala kang dapat sisihin. Okay? Sarili mo lang. Amen? So, gano'n ang Diyos, bata siya eh. So, but anyway, yung iba, obviously yung iba kailangan tulungan. Okay? Hindi natin i-discount yun. Pero, ang lesson dito, ikaw yung dapat maniwala, manampalataya. Okay? Alex? Tuloy si Alex na. Anyway, next. And their eyes were open, and Jesus straightly charged them, saying, see that no man knoweth. So ito nangyari, salamat, pinagaling na sila. Okay na, di ba? Pero may lesson pa. So, sabi ni Jesus, Hoy, wala, ito kasi faith na pinagaling ko. Huwag mo sasabihin na pinagaling kita. Gano'n sinabi ni Jesus. Ba't kaya ginamit ni Jesus yun? Yan na naman yung mga magandang pag-aralan dito. Ba't sasabihin? Ba't hindi na lang i-broadcast? Ang Pastor Ace, nagpapagaling. Wala, punta kay lahat dito. Ba't kaya hindi niya ginawa yun? Talagay nyo. Nakakapagpagaling naman siya. Ba't ayaw niya pumunta lahat sa kanya? At i-broadcast, so sige, dito si Jesus, ay nagpapagaling. At pinagaling niya ako, kaya ka niyang pagaling. Ha? Anong ginawa lang? Hinawakan lang yung mata. Tiyuk! Magaling na. Ba't ayaw niya ipagsabi yun? Ha? Napalagay niyo lang. Para? Ano? Nakasan mo naman. Matuto. Tama rin. Ano nga yung matutunan natin? Magtiwala sa Kanya. Tama rin. Imagine nyo kung ganun. Kasi ang gusto ng Panginoon, naalala niyo ba kung siniligtas na rito, nasa kamay. Pinaka-importante yan, di ba, kaligtasan? Eh, ba't di na tayo niligtas lahat ng Diyos? Ba't kailangan manampalataya pa? Kasi importante yun. Tinutuloy tayo manampalataya. Ganito yan. Kung i-broadcast niya, kahit dito, kaya kami hindi namin ginagawa yun eh. So, wala rin kami pera. Pero alam niyo yung mga maraming church ang ginagawa nila, mag-broadcast yan, magkakaroon ng malaking meeting, at pati kakausapin pati mga mayor, pati ninyo dito yan, pati ninyo dito yan. Doon tayo ganun, ang ginagawa namin, isa-isa yan. Iisa-isahin namin yung gustong makinig, and then ibabalita niya doon sa iba kung ano yung nangyari sa kanya. Napansin niyo ba yun? Pwede ka ang dami nag-abayad sa TV, sa radyo. Naliligtas ba yung mga tao? Hindi ba? Oo, pero karamihan hindi. Kasi ang evangelism personal yan. Kausapin mo yan. Hindi mo naman alam kung naintindihan niya eh. Kung nasa TV ka lang eh, di ba? So nakakatulong din yung natataniman. Pero, pansinin niyo dito si Jesus, ayaw niya ng ganun. Di ba? Gusto niya, kung pinagaling ko to, siya yung magsabi sa kanya. At pag naniwala siya, saka siya lalapit. Ganon ang style. Amen? Ganon din tayo dito. Pag mayroong umayaw dito, ay ayaw ko kasi ganyan-ganyan. Eh sinabi ng ganyan, maganda naman doon. Bible inaaral nila doon eh. Depende sa kanya kung maniniwala siya. Hindi pwedeng automatic. Ako ang Diyos, lahat kayo ligtas na. Yung paniniwala mo, tsyum, ako yung magbabago. May nagtuturo ng gano'n. Alam niyo ba yun? May nagtuturo ng gano'n. Ang Diyos daw yung mga Calvinist. Ang Diyos daw nagbibigay, si Janela gusto kong iligtas. Si Colin ayaw kong iligtas. Turo nila to, mali to. So dahil gusto kong iligtas to, babaguhin ko si Janela. Tsyum! Hindi nito, ayaw ko itong maligtas. Ganun daw ang Diyos, mali yun. O ba't nagkaganon yung mga yan? Kasi hindi nila ginagawa yung style ni Jesus, yung turo ni Jesus, yung operation ni Jesus. Ayaw nila. Masyadong mahirap. Ba isa-isa? Ano? Gusto ko maramihan eh. Yan. Okay, so sana nakuha niyo yun. Okay, so ang style ni Jesus, so ngayon, hindi ibig sabihin sinabi niya gagawin ng tao, di ba? So katulad ko kasi ang saya-saya niya eh. Kaya sabi dito, but they, when they were departed, spread abroad his fame in all the country. So in a way, maganda yun, in a way hindi, di ba? Kasi marami, nagpapagaling doon ng bulag to, no? Punta tayo doon. Sa mga churches, kaya dito minsan, namimigay kami, di ba? Hindi lagi. Minsan lang, minsan wala, minsan konti lang. Kaya ayaw namin sabihin na,
Yung Pastor Mace no, namimigay doon ng bayan lupa, lahat yung pupunta na dito. Di ba? So hindi tayo ganun. Hindi yun ang pangpain ng Diyos sa atin, mga mundo. Doon kailangan din natin yun, pero hindi ganun ang style ni Jesus. Dapat ikaw yung lumapit. Bago ka lumapit, ano dapat? Sino ba yung lumalapit? Yung mga naniniwala. Alala nyo, sa Luwini, ganyan din tayo, di ba? Oh. Ilagay na station yung nausunog yung bahay mo. Sino tatawagan mo? Ha? Polis ba? Bakit bumbero? Kasi naniniwala ka, alam mo, ang bumbero kaya niya yun, tsaka gusto niya. Diba? Ba't polis? Walang pakialam yun sa sunog. Hindi niya trabaho yun. So, ganoon din ngayon sa pananampalataya, kahit sa church, basta sa may kinalaman sa gawain ng Diyos, maniwala ka, ikaw yung maniwala. And then, lumapit ka, and then, makikita mo yung resulta. Okay? Move on tayo. So again, hindi siya sinunod, pero, well, hindi nila kasalanan niya. So sumikat siya, pero yung iba doon, kaya marami rin nag-follow kay Jesus eh. Eh kaso yung iba, na-disappoint, ewan ko ano yung expectation nila, pero ay, ako na nga dyan. Ganon din minsan kahit sa church, kaya sa church, pasok labas ang tao. So, sana hindi ganon. Okay, lalo yung mga totoo, yung naintindihan nila, na dito sila lalago, may kailangan ng Diyos, magpapalayan sila dito, magkaalis doon. Diba? So, dapat gano'n. Anyway, ito na. Diyan na pala tayo, no? So, balik tayo doon sa kanina. Ano yung title natin ulit? The power to heal and to give life. Okay? Dalawang bagay na napakatindi, no? Na nagpapagaling. And then, mamaya, bubuhayin niya yung patay. Okay, tingnan natin, ha? Isa natin sa 19, 18, okay. Sabi niya, while he speak these things unto them, behold, there came a certain ruler and worship him, saying, My daughter is even now dead, but come and lay thy hand upon her, and he shall live. So, sa Tagalog, may isang, mataas ang pinagkatungkulan. Ibig sabihin, may pera din to. Ba't siya kay Jesus lumalapit? Hindi sa doktor. Sabihin, malamang wala na siyang tiwala doon, mas may tiwala siya kay Jesus. So, positive, di ba? So, gano'n tayo dapat ngayon. Actually, may pangalan sa ibang gospel si Jairus to. No? Jairus, so patay yung kanyang anak na babae. Wawa naman. Imagine nyo kung ano sino. Si Janela na lang. So, syempre, malungkot tayo. Sino ka mag-anak ni Janela? Taas kamay. Umamin kayo. Yan. Kunwari si Janela, kunwari lang, pinaglalamayan na pero yung tatay ni Janela, may tiwala sa Diyos. Alam ko na to, alam na, pwede itong pagalingin. Kunwari, alam ng tatay niya na hindi pa oras talaga ni Janela. Kasi matalino at mabait, gagamitin ng Diyos to pag in the future. Kaya lumapit siya, hindi sigurado, pero naniniwala siya. Lumapit siya kay Jesus, Lord, patay na si Janela. Sino man to, di ba? Anong ginawa? Naniwala sa sinabi niya na, naniniwala ako, Lord, sa iyo. Hawakan mo lang si Janela, maliligtas. Mabubuhay. Nakita niyo pa na ng palataya niya? Tindi, di ba? Alam niya. Sinadya niya si Jesus, and then, nilapitan niya, pinapunta niya sa bahay niya. Anong ginawa ni Jesus? Alam niyo si Jesus busy din. Di ba? Pero pag nakita niya, naniniwala, parang ako sa inyo. Ako minsan, nakita yung mga gawain ng pastor, yan, soul winning. Kunwari, may tatay kayong loko-loko. Pero naniniwala ka, pastor. Sharean mo lang to, maliligtas din to. Anong gagawin ko? Sa palagay nyo, di ako pupunta doon. Di ako, busy ako. Nakita na akong, pa-preach ako dito. May bahay din ako, may trabaho din ako, may anak din ako. Sa palagay nyo, di ako pupunta ako. Ha? Alam nyo na yan, di ba? Sino hindi ko pinuntahan dito? Pastor, yung solve natin. Share natin yung aming mahal sa buhay. May tinanggihan ba ako dito? Taas kamay. O sino yung... Sino yung sinabi niyo ng pastor? Meron akong mahal sa buhay. Puntahan natin kahit malayo pa yan. Sino yun? Sino dito yun? Madalas kasi kami yung nag-uusa, di ba? Ito, sinabi yung pinsan ko po, andun. Di ba?
Sino pa yung alam ko dito? Ito mga magkakapinsan dito. So, pupuntahan natin yan. Amen? So, ganun si Jesus din. Importanteng bagay. Sige, go ako dyan. Unahin ko na lang to yung kwento. So, bandang muli, pumunta siya doon. Sa palagay yan, ano nangyari? Hindi niya pwedeng tanungin yung patay, di ba? Naniniwala ka ba? Nakaya kita? Hindi pwede. So, pero, yung tatay kasi nanampalataya, di ba? So, ginawa niya, basahin niyo nga to. Kaya pakibasa, ready, go. And he said, yun. So ganito yan. Kasi alam ni Jesus, kaya niyang buhayin yun, di ba? Kung si Jesus, pag patay, kahit patay ka, pag ligtas ka, para ka lang natutulog. Okay, ganun yan. So si Lazarus, kilala niyo? Ganun din, namatay si Lazarus, binuhay niya. So ito naman, ganun din, patay na. Kaya niya bang gawin yun? Buhayin, Janela? Yung patay? Ako hindi ko kaya, si Jesus kaya niya ba? Eh yung unsaved loved ones nyo, makulit yung kuya nyo. Ano to, babaero tong kuya ko, lasinggero to eh. Hindi makikinig sa ito, pastor. Maniniwala ka ba kaya ligtas ni Jesus lahat ng tao? Maniwala ka rin. Dalhin nyo kami dun. At katulad ni Jesus, nangyayari sa amin to, tinawanan pa. Pag ikaw tinawanan, tutulungan mo yung tao na yun? Madalas sa hindi, ano? Sabi daw yan, ako, madalas ginagawa, funeral. Hindi ako ganun magaling magsalita, di ba? Kita mayaman. Yung mga pare, pag pumunta yan, may dala-dala pang assistant yan. Nakita niyo ba yun? Tapos naka-uniform pa yun, nakapanda pa yung pare. Wala akong ganun eh. Kasi di naman tama yun, di ba? Well, anyway, imagine nyo, pinapunta ako ni Janela dito sa tatay niya. Tapos tinawanan ako ng tatay niya, anong gagawin ko? Ha? O depende. Diba? O tinawanan lang ako ng mga kasama niya. Yung tatay mo gusto akong pakinggan, pero yung mga kasama niya, tinagtatawanan ako. Anong gagawin ko, Janela? Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Basta ba't ako tinatanong nyo? Ikaw yun. Di sa palagay nyo, anong gagawin ko pag tinawanan ka, inaasal ka? Anong ginagawa niyo pag inaasal kayo? Umiiwas, natutuwa ba kayo? Yung gusto niya, yung kailangan niya, ibibigay niyo ba? Malamang sa hindi, kasi inaasal mo pa ako eh. Pero si Jesus kasi alam niya, importante ito eh. Tsaka yung mga tumatawa-tawa sa kanya, sila yung hindi maniwala, pero yung iba naniniwala. Kaya yun ang pinagministeryo niya. Kaya sabi niya dito, alam niya, mabubuhay pa to yung tatay, of course, na umihingi sa kanya. Ang ginawa niya, pinagaling niya, binuhay niya muli. Okay? So walang imposible sa Diyos. At ang Diyos, hindi siya naasal lang na madaling maasal. Okay? Masana ganun din kayo, pag kayo nagmamature, hindi kayo madaling maasal. Ay, pupunta na naman si Jonalyn, naka-skirt po, pupunta sa church, aasarin ka. Ano gagawin mo? Iwasan. Mag-church ka pa rin ba? Hindi na. Hindi naman nila intindihan yun, di ba? Kaya sila natatawa. Papuntahin mo dito yan, kung sino man yan. Hindi ko kaawahin ha. Kausapin ko lang dito. Eh sa palagay niya nakakatawa yun kasi hindi niya naintindihan yun. Ito, Bible, lalo yung mga lasenggero, di ba? Asarin ka pa yun eh. Tagay-tagay muna tayo dyan, di ba? Si Jesus nagtagay-tagay din. Hindi naman nila alam yun eh. Lolokohin ka lang. So kung ikaw alam mong tama yung ginagawa mo, magpapaloko ka ba? Magpapasal ka ba? Hindi, kahit ano pa yan. Si Jesus ganun. Tinawanan siya doon sa ibang gospel, ganun na ganun din. Ganun na ganun din. Talagang tinawanan siya. So okay lang. Hindi naman kayo, hindi naman kayo pagpapalain eh. Yung mga malakas mga asal, walang blessing yan eh.
Sa lahat ng hindi mo dapat inaasar yung, kaya nasabihan ko kanina, sinasabihan ko, ingay nyo, ginagawa nyo laro yung kanta natin eh. Ang ganda ng kanta natin. Hindi yan laro, amen? May iba kasi mga playful bata, kaya nga natuturuan dapat kayo. Alam nyo dapat yung mga banal sa hindi banal. Yung laro sa hindi laro. Okay? Kasi Jesus, wala siyang pakialam doon. So sana matutunan din natin yun. Hindi lang, huwag kayo magpapadala sa asar-asar lang. Napakahina niya. Napakahina mo pag dali mong asarin. Okay? So bandang muli, ginawa ni Jesus yung tama, pinagaling niya, at bandang muli, sa palagay niya, ano nangyari doon? Binuhay niya yung patay. Ano nangyari? E di buhay. Hindi, bukod doon. Bukod sa nabuhay yung patay, ano sa palagay niya mangyayari pag binuhay mo yung patay? Ha? Natatakot yung mga tao. Anyway, ano ba yung positive na pwede mangyari? Kasi may mangyari dito, yung iba maiinggit. Ito, yung mga Pharisee, sabi dyan, no? Nainggit pa. Sinabihan pa si Jesus kasi demonyo ka eh. May mga ganun tao, baliktad yung utak. Pinagaling na ngayon may sakit, binuhay yung patay, demonyo pa. Okay, may mga ganyan. Kaya handaan niyo yung sarili niyo. Kung maglilingkod kayo sa Diyos, handaan niyo yung sarili niyo, maraming mga asal. Pero doon na tayo, balik tayo dito. Ano mangyayari pag may ginawang magandang bagay ang isang taong nagtitiwala sa Diyos? Ano mangyayari? Kunwari, si Janela, lagi sa church. Pero yung kunwari lang, hindi ko kilala yung tatay mo. Kunwari yung tatay niya, lasinggero, babaero, ano naman yan. Sinasaktan sila, tamad-tamad. Pero napalitan yung anak ko, kaya pala matalino, alam niyo yung sinasabi salita ng Diyos. Kasi lagi nag-church, nakikinig pa, hindi nakatulog. Ano sa palagay mangyayari, Janela? Palagay mo lang. Ha? Anybody? Ano mangyayari pag may ginawa kayong mabuti na balitaan ng iba? May magandang nangyari sa'yo. Si Mike, ligtas na raw yan. Tuwan-tuwa yung tatay niya. Hindi naniniwala doon, pero yung matatawanan ka, di ba? Pero still, pag may ginawang magandang Diyos sa'yo, kasi Andrea, kunwari, dati, laging naka-short si Andrea dati, naligtas si Andrea, nabalitaan ngayon ng mga bangkada niya, tsaka schoolmate niya. Anong mangyayari doon? Aaten, ano ba? Ha? Matutuwa. Matututo ba? Kasi umaten, di ba? Ano pa? Bakit sila umaten? Yun ang tanong. Yun. Di ba nagtitiwala kasi nakita mo, ginawa ng Diyos sa iba, pwede rin gawin sa'yo. Hindi siya mahirap intindihin, di ba? Kaya sabi dito, but when they departed, they spread the word. Ay, hindi pala to. Iba tayo, mga bulag to eh. Pwede dito yan, no? Ganon din eh. And the fame hereof went abroad into all the land. Dahil nagtiwala mo na yung tatay, and then pinagaling yung anak, sumikat ngayon si Jesus. Amen? So, tayo pastor, ikaw, gusto mo sumikat, pastor, hindi kahit ako hindi na eh. Basta yung turo lang, okay na eh. Ako din nagpapasikat dito. Alam nyo yan, kahit ibang pastor, pasikat din eh. Ako never kong ginawa yung magpa-cute. Iniiwasan ko nga yun eh, actually. Sinasadya akong iwasan. Alam ko yung mga iwasan ko. Hindi ako didikit ko kay mayor, kay kung sino man dito. Tanod, kay barangay captain. Hindi ganun style natin. Amen? Gusto kong sumikat yung aral ng Panginoon at ang style ng Panginoon, ano? Isa-isa lang. Kung ginawa ka na mabuti ng Diyos, nakakilala ka, ligtas ka, sigurado ka, may natutunan ka pa after nun, dahil natutunan, at sigurado, at nababago pa yung buhay mo kasi talaga sumusunod ka sa Panginoon ngayon eh. Anong gusto mo mangyari? Ikaw lang? Anong gusto mo dyan, Ray? Ikaw lang? Ano? Anong gusto mo? Ha? Ikaw okay ka na, nagtututo ka na. Gusto mo ikaw lang? Yung iba din, di ba? Pamalita mo sa kanya, normal yun, makikita yung na si John Ray, loko-loko dati yan, ngayon. Puro Bible, totoo sana, di ba? Kita naman yan ng tao, di ba?
Kung ikaw hindi ka sinungaling, dati sinungaling ka, ngayon, takot ka na magsinungaling. Di ba? Dati ang kulit-kulit mo, kailangan mo sabihan. Ngayon, alam mo na, hindi ka na gano'n, di ba? Kasi alam mo pala, galit pala Diyos sa mga tao, sinungaling, bastos, di ba? Bakla, yan. Alam mo na ngayon yun. Di ba? Kasi lagi ka sa church. Kasi nagtiwala ka. Amen? Amen. So, gano'n natin pasikatin ng Panginoon. Hindi, ngayon, yung iba naman, baliktad naman, yung mga Pentecostal, ganyan. Kailan lang, alam yung Pentecostal? Baka napasukan mo na rin yun, sabi ko. Ayun yung mga nagda-drums, Jesus, Jesus. Yan na lagi yun, no? So, pinapasikat pa nila si Jesus. Ang ginagagawa ng tanga. Di ba? Ginagawa lang nila ano si Jesus, parang Lucky Charm. Alam mo yung Lucky Charm? Kaya alam nila, sinasabi nila iniwala sa kay Jesus. Kasi ngayon, sikat na si Jesus ngayon eh. At gusto nilang masama sila doon sa kasikatan ni Jesus. Hindi tayo dapat gano'n. Kaya tayo ngayon, masakit o hindi, pag sinabi ni Jesus yan, yan ang sabihin din natin sa iba. Kasi yan ang gusto ni Jesus malaman ng mga tao. Amen? Nakikinig ba kayo? Hindi sisikat si Jesus sa inyo pag di kayo nakikinig. Kahit patin kayo nakaten dito, si patin pala yan dyan ah. Pero parang hindi naman natututo, di lalo tayo mapahamak yan, di ba? Umatin pa si Antoinette dyan, matagal na po, nabaptize na nga yan eh. Bakit gano'n yung ugali? Parang yan. So, pababaliktad ngayon. So, obviously dapat, pagkatapos umatin, makinig, sumunod. Amen? Maging magandang patotoo, kasi maganda yung ginagawa mo. Mababalitaan nila yan, and then, lalo silang maging interesado sa tamang aral na salita ng Diyos. Hindi nila babastusin basta-basta yung church natin, di ba? Kasi kitang-kita yung pagbabago sa mga tao dito. Tapos alam mo pa yung Bible, kinakabisado mo, pag tinanong ka, naiintindihan mo. Hindi lang basta kabisado, ha? Especially yung mga explanation, importante po yan. Okay? So, sino gusto sumigat? Sino dapat natin pasikatin? Sikat na siya eh. Ano yan? Salita niya. Salita niya. Yung tamang salita niya. Tsaka yung tamang Jesus. Ang kilalang Jesus ngayon ng mga Katoliko, di ba, long hair? Uy, si Jesus nakapako. Ang itim, long hair. Hindi si Jesus yun. Always remember that. Amen? Tandaan yan. Pag may nakita ka naka-long hair na Jesus, si Jesus ba yun? Hindi si Jesus yun. Sabi sa Bible, nakakahiya ang lalaki, mahaba buhok. Tapos si Jesus, mahaba buhok. May laking kalokohan nun. Okay? Kaya gusto natin sumikat yung tamay aral ni Jesus, yung totoong Jesus. Yung Jesus na nagliligtas, nagpapatawad, nagpapagaling, bumubuhay sa mga patay. At hindi basta-basta ganun lang. Amen? Inaalam niya na nananampalataya ba yan? Yun, okay? So hindi ko na tinatch yung mabilis lang. Pero meron pa siyang isang pinagaling dito. Yung woman na merong tagas. Alam niyo ba yun? Alam ng mga babae, pero ito, hindi tumihinto. Okay? So hindi magkakaanak to. So pero pinagaling niya, hinipo lang yung kanyang damit. So, okay? So, kasi naniniwala din tong babae na to, na gumaling din. So, basically pareho. Okay? So ano natunan niyo ngayon? Alex, ano kailangan gawin kay Jesus? Magtiwala. Paano magtitiwala kung di mo alam? Alamin mo rin yung mga bagay-bagay about Jesus. Kumatin ka lagi, mag-pray, magbasa. Okay? Pag may hindi naintindihan, pwede magtanong or magpaliban mo, pwede na naman, di ba? And then habang umatin kayo, makapagtanong kayo, huwag niyo nga hayaan, mahadlangan kayo na hindi mag-church dahil lang sa kung anong bagay na mababaw. Amen? At pag andito na, makinig na. Huwag na matulog, magdaldal. Kasi kahit andito ka, wala kang matututunan pag nagdaldal-daldal na. Amen? Ay, pastor, itong liit pa dito masasana yan. Diba, Lady Jean? Ang ganda ng bihis, pag sa church, ganun. Pag nasanay na nasanay yan. Hindi mo na kailangan niyang sabihan.
mawiwilduhan na yan pag nag-short yan. Ganun yun. Pantalon. Okay? Babae, maganda. Nakapalda. So, yan. So, unti-unti lang yung learning nyo, pero sigurado yan pag nakikinig kayo. Okay, may question po ba? Wala na. This time, tayo manalangin. Lord, maraming salamat sa yung mga sinasaming katotohanan, especially sa pagkilos nyo, Lord. Lagi hiling po namin, lagi kayo pumikilos sa amin. Even after the service, Panginoon, yung mga tuna namin, challenge din namin. Sinungaling nasa labas, pagwalaan namin kayo, Panginoon. Yung tunan nila ngayon, manampalataya, maniwala, alamin, katotohanan, na parang circle po yan, na ito po yung ulit-ulit, pero nadadagdagan na ito pag kami lumalago. Iba-ibang katotohanan naman na kuha namin, mas malalim, mas mataas, pag tayo pray na lagi ay mag-preserve din sa bawat isa. Huwag po kaming mahadlangan, Panginoon. Even kami, Panginoon, na makapunta dito, pag-handa, at faithfully, declare yung salita sila naman, Panginoon, ay meron din po, maghanap ng salita, Panginoon, kalooban. Salamat sa mga nakakasagot na, nakapalo na, sila po yung lagi makasunod din. Alam mo yung ganda bagay, Panginoon, hindi namin kaya, katulad ng mga example dito, magpagaling, bumuhay ng patay, Panginoon, may kakatiwala lang yung bagay sa inyo, hindi mo naman questionin, dahil may kaya nyo naman lang. So, issue lang lagi is kung kami paniniwala ko sila paniniwala. Alam po again, kayo pang malalati lagi, kaya ganangin ang bawat isa, malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, let's sing one last song. Tapos na ating games, ha? Ha? Announce, ano ka? Si Brother Jay sa Sabado. So, kami pa lang ngayon kasi may lakad siya. May mga verse, kay mamaya na lang. Anta tayo, bad? Okay. Let's sing. This time, ayusin natin.